Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang title ng topic ko ngayon, ang problema rin kasi dito sa kay Marcoleta, dapat sisihin ng iglesia si Marcoleta mismo. Sisihin ng iglesia si Marcoleta mismo eh. Bakit dapat sisihin ng iglesia si Marcoleta mismo? Mali si Marcoleta eh, mali ang iglesia eh. Bakit dapat sisihin mismo si Marcoleta? Unang-una, ano ba ang kaso ni Marcoleta? Plunder. O yun nga pala, sabi ng Iglesia ni Cristo, mabigat kasi ang ikinaso sa kanya, plunder. Makukulong siya ng walang piyansa. Ang tanong kasi, plunder ba talaga yung nakumit ni Marcoleta? Ang sabi pa ni Marcoleta, pareho sila ng pahayag, si Marcoleta at saka yung pareho ng pahayag si Marcoleta at saka yung iglesia. Sabi nila, paano naman naging plunder? Hindi naman public funds ang involved dito, private naman. Yun ang argumento nila eh. Paano naman daw yung naging plunder? Pangalawa, hindi naman daw yun ninakaw ni Marcoleta. Wala namang pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya sabi ni Marcoleta, at yan din yung sinabi ng Iglesia ni Cristo, ito ay pagbaluktot sa batas, sabi nila. Hindi daw, yung batas daw ay binaluktot. Hindi na daw sinunod ang batas. Sabi ni Marcoleta at saka ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, bakit ang dapat sisihin si Marcoleta mismo? Plunder ba ang nagawa niya? Ganito mga kabunyog. Ang naging problema kasi kay Marcoleta, ang naging problema sa kanya, di ba may una kasi, may kinaharap siyang kaso sa COMELEC. Ang kinaharap niyang kaso sa COMELEC, ay tungkol sa, ang kinaharap niyang kaso, tungkol sa paggasto sa eleksyon. Ito yung nangyari mga kabunyog. Kinuha ko ito sa Rappler. Ano yung naging kaso kasi ni Marcoleta sa una? Si Marcoleta kasi tumakbo sa eleksyon noong May 2025. Pagkatapos talaga kasi ng eleksyon, obligado kang mag-submit ng SOSI mo, yung Statement of Contributions and Expenditures. Okay. Nag-submit si Marcoleta ng SOSI. Ano ang dineclare niya? Ang dineclare niya sa SOSI niya, ang nagastos niya raw sa elections ay 112 million. 112 million. May donation ba siya? Wala. Zero. Kaya yung SOSI niya, ang nakadeclare doon, ay 112 million ang gastos niya. Ang donation, zero. Nung nakaupo na siyang senador, kasi nanalo siya, dineclare niya na ang net worth niya 51 million pesos nitong 2025. So ang tanong ngayon, paano nangyari yun? Gumastos ka ng 112 million? Wala ka namang donations na dineclare? Tapos ang net worth mo 51 million. Doon ang nagka-problema. Ito yun mga kabunyog. Marcoleta declared a net worth of 51 million pesos in 2025. Yet he spent 100 million pesos for his senatorial bid despite declaring zero contributions. Ito yung pinakamalaking pagkakamali ni Marcoleta. Ulitin ko ito yung balita ng Rappler. At hindi, public knowledge to. Ito yung ginawa niya. Marcoleta declared a net worth of 51 million pesos in 2025. Yet he spent 112 million pesos for his senatorial bid despite declaring zero contributions. So napaka-inconsistent mo. Bakit inconsistent? Wala kang contributions, zero, na natanggap. Tapos gumastos ka ng 112 million. Pagkatapos ang salin mo, net worth mo, 51 million. Ay, ano ba yan? Doon siya ngayon nalagay sa alanganin.
Kawiin ko, mali pala. Pasensya na, mali yung na-submit ko. Pwede ba yun? Laban-laban, bawi-bawi. Walang ganun. Ay yung mga SALN, official document yan. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yung SOSE din, Statement of Contributions and Expenditures, ano din yun? Official document din yun. Notarized yun. Sinumpaan mo yun. Anumang dineclare mo doon, totoo yun. Oh. So yan ngayon mga kabunyog ang problema. So anong ginawa ni Marcoleta? Ang ginawa ni Marcoleta, may programa siya sa sa TV. Doon sa Net25, napanood ko pa yun eh. Kausap niyo yung dalawang co-hosts doon. Sabi niya, alam mo Jen yata yung pangalan ng kasamahan niya doon eh. Alam mo Jen, sabi ni Marcoleta, proud na proud pa siyang magsabi. Alam mo Jen, ganun yung pagkakasabi niya. Ang totoo, marami namang nag-donate sa akin. Marami akong kaibigan. Kaya lang, yung mga kaibigan ko na nag-donate, nakiusap, wag ko daw silang i-declare. Kaya hindi ko sila dineclare. Patay! May bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Aha. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa ka akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takantaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Isa na namang problema yung ginawa niya na yun. Bakit? Bakit problema yun? Bawal na hindi mo i-declare ang mga donors mo.
Nakalagay sa ano yan. O yun, isa ng problema yun. Kaya ang nangyari dito mga kabunyog, may problema si Marcoleta, tapos nagpaliwanag siya, yung paliwanag niya, public yung paliwanag niya nasa TV siya O, mali na naman. Nag-create na naman ng another problem. Yun ang problema ni Marcoleta. Kaya ang title natin ngayon, ang dapat sisihin ng iglesia, si Marcoleta mismo Mali-mali. Sabi nga ni Ronald Llama sa aming programang Dos Amigos, ang problema, abogado siya tapos, di ba? Yun yung naging problema dyan mga kabunyog, mga kababayan. Doon nagsimula yan sa mga sinabmit niya sa COMELEC. Ngayon, ang problema ng mga sinabmit niya sa COMELEC, notaryado yan, sinumpaan niya yan, sworn yan. So ngayon, paano mo ngayon masasabi na inimbento yung kaso niya? Paano mo masasabi na inimbento o gawa-gawa ang ebidensya sa kanya? Siya mismo ang nag-provide ng ebidensya laban sa kanya. Kaya ang title ko ngayon, si Marcoleta ang dapat nasisihin ng iglesia. O ngayon, dahil may problema na yung ginawa niya, nagpaliwanag na naman si Marcoleta, submit na naman siya ng bagong sagot. Kasi hindi naman pwedeng hindi mo i-declare. Sabi niya kasi may mga donor siya, ayaw daw magpa-declare. Ay hindi pwede yun. Ang palusot niya na naman, bago na naman, submit na naman siya ng bago. Nag-submit na naman siya ng bagong paliwanag sa COMELEC para malusutan ang kaso. O ganito na naman ang paliwanag niya. Marcoleta had confirmed that he got 75 million in campaign donations but said the funds were received before the start of the campaign period. The argument was that he was not yet an official candidate when the funds were received. So he did not need to declare those contributions in his statement of contributions and expenditures or SOSE. Okay? So may bago na naman siyang palusot. Ang palusot niya, depensa niya ito sinumpaan na naman, sworn na naman yan. Sabi niya, nakatanggap ako ng 75 million campaign donations. Kaya lang, na-receive ko naman yan, hindi pa campaign period. Mayroon kasing tinatawag na Piñera Doctrine. Sa Piñera Doctrine, kapag hindi pa campaign period, hindi ka pa kandidato. Ang campaign period ng senador noong 2025, pagtakbo ni Marcoleta, February 8, natanggap niya yata yung mga campaign donations, inattach niya yung mga proof na nakatanggap siya ng campaign donations, natanggap niya yon, hindi pa siya kandidato kasi hindi pa nagsisimula ang campaign period. Natanggap niya January 2025. January 6, 9, or 10 yata. 3 araw yon. Sa 3 donors, ang isa doon si Mike Defensor, ang isa yung apelyidong Espiritu at yung isa Viray. Yan yung dineclare ni Marcoleta. Sinabmit niya na naman yan sa COMELEC. Nakalusot ba siya sa COMELEC? Yes, nakalusot siya sa COMELEC. Tama, sabi ng COMELEC, hindi ka pala kandidato pa noon. Okay, so wala kang election offense. So wala siyang election offense. Nalusutan niya sa COMELEC. Pero ang problema ngayon, nag-create na naman ngayon ng bagong problema. Ano yun? Ang na-create ngayon na bagong problema, indirect bribery. Bakit indirect bribery? Kapag official ka ng gobyerno, public official ka o public officer, tumanggap ka ng gift from any person or entity by reason of your office or position, bawal yun. Kapag may kapalit yung pagtanggap mo, direct bribery. Kapag walang kapalit, indirect bribery. O yan yun, pasok siya doon sa indirect bribery, mga kabunyog. Bakit? Tumanggap siya ng gift, donation, 75 million pesos. Natanggap niya, congressman pa siya, kasi congressman siya ng Sagip Party List. Therefore, pasok doon sa definition ng indirect bribery. Ngayon, paano naging plunder? Paano naging plunder? Ito mga kabunyog ang definition ng plunder sa anti-plunder law. Ito Ito ang plunder sa anti-plunder law. Yan, ipakita ko na yan. Ipakita ko, Ipakita ko yan para maunawaan ng o baka makarating ito. May mga mag-advise dito kay Marcoleta. Number 2, plunder ito, number 2. By receiving directly or indirectly
any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and slash or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Diyan pumasok ang plunder ni Marcoleta. Diyan pumasok ang plunder ni Marcoleta. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang pagkakaunawa kasi ng Iglesia ni Cristo at saka ni Marcoleta, pag-plunder, malversation ng funds, misappropriation ng funds. Ang funds na involved ay public funds. Ay dito sa number 2, yung number 1 yung tinutukoy niya na yon. Ay ang number 2 na type ng plunder pa rin ito, pero 6 kasi ang types ng acts na pwedeng mapasok sa plunder. 6 acts. May 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong 2, dito pumasok si Marcoleta. Receiving directly or indirectly any gift from any person. Di si Marcoleta, sila Mike Defensor. Hindi naman yun in connection with any government contract, wala. Pero, or by reason of the office or position of the public officer concerned. Natanggap niya yon sa panahon na congressman siya. Diyan siya pumasok. Kaya yung elements ng plunder, pasok. Kaya natin sinasabi, bakit naman kasi ganun ang mga sinabi ni Marcoleta? Ganun kasi yung mga dineclare niya eh. So kanino galing yung mga sinabi na yon? Sa kanya mismo. Sa mga sinabmit niya yan sa COMELEC, saka yung mga interview niya, saka yung mga sinabi niya sa programa sa TV, yun. Doon siya nagkaproblema. Kaya ako sinasabi, ang dapat nasisihin ng Iglesia sa problema ni Marcoleta ay si Marcoleta mismo. Kagagawan niya yan eh. Yun ang problema. Nakuha niyo na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, mali yung sinasabi na binabaluktot yung batas. Walang binaluktot na batas. Mali rin yung sinasabi na iniimbento ang kaso. Hindi. Mali rin na sabihin na nag-iimbento ng mga ebidensya. Mali. Kasi galing din sa kanya ang ebidensya. Yan yun, mga kabunyog. Yan yung problema. Siguro mas dapat na sabihan kasi ng Iglesia ni Cristo si Marco. Ikaw naman kasi senator. Ikaw naman kasi rodante, kung rodante ang tawag nila o Dante o anuman. Hindi ko alam anong tawag sa kanya. Ikaw naman kasi kapatid na Dante, bakit naman ganun yung mga sinabi mo? Di ba? Kumbaga, every move ni Marcoleta nag-create ng problema sa kanya. Nakita nyo yung pinaliwanag ko? Every move niya nag-create ng problema sa kanya. O ngayon, sinong sisisihin mo? Sisisihin mo si Ombudsman Boying Rimulya? Sisisihin mo si Senador Ping Lacson? Sisisihin mo ang administrasyon? Hindi! Sisihin mo ang sarili mo. Di ba? Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga ang nangyari dito, statements mismo ni Marcoleta at mga sinabmit niya sa COMELEC ang mga ebidensya laban sa kanya. Yan yun. Yun ang pinaka-problema niya dito. Ngayon, may depensa siyang sinasabi o di i-depend nila yan sa korte. Ang problema, sabi ng Iglesia ni Cristo, ang problema, plunder ang kaso niya makukulong siya. Ay, ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Di ba? Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya di ba, minsan mga sinasabi, I invoke my right to remain silent. May ganun yun eh. Ini-invoke mo. Ito kasi si Marcoleta, talkative. Tama si Arnel Espinosa. Ay si Marcoleta talagang yan eh. Salita ng salita yan eh. Akala niya tama yung mga sinasabi niya. Akala niya tama pa yung ginagawa niya. Ay dito napatunayan, hindi, mali pala. Ano yun? Babawiin niya ba yun? Hindi na. Kaya nakaligtas siya sa kaso sa COMELEC. Pero hindi siya nakaligtas sa plunder. Yun mga kabunyog. Ngayon, bakit mas mabilis yung kaso niya kaysa doon sa ibang mga may kaso? Ang kaso niya kasi hindi naman plunder tungkol sa flood control. Iba ang plunder niya eh. Ang plunder niya yung
Ano number 2? Yung binasa ko kanina. O. Okay. So yan, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Yan ang paliwanag. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, sana nakatulong itong paliwanag natin tungkol sa mga nangyayari ngayon. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.